Narito ako muli sa mga lansahang tinako noon sa mga pader na saksi sa buwisang ama na ngayon isang pangalan na lamang sa alaala. Ngunit, sino ako ngayon? Anak ng isang hinatulan na wala siyang tinig o isang nagbabalik upang ipahayag ang kanyang katotohanan sa hapag ng mga kapangyarihan? Sino ang may tunay na tinig? Ito ang gabing hindi basta hapunan. Ito ang isang himagsikan na hindi pagaganap. Padre Damaso, tila kayo ang narapat na upo dito sa kabisera. Ang luklukan ko'y para sa iyo. Kayo ang kumpisor na nasirang may bahay. Lahat ng paggalang ay pabalakbunga. Tusong nagpaparaya. Akala niya hindi ko nakikita ang kanyang harin. Ngunit di ako magpapatalo. Hindi rito, hindi ngayon. Ngunit Padre, kayo ang kuro paroko sa pook na ito. Yamang pinag-uutos nyo ay susunod ako. Ang aking pagtanggi ay magiging lantarang pagsalungat at hindi pa oras para roon. Ngunit batid ko kung sino ang tunay na may hawak ng kapangyarihan sa hapag na ito. O Teniente, ikaw ang karapat-dapat na umupo rito, hindi ba? Hindi, Padre. Mas may dapat na maupo sa kabiserang iyan. Oh, Don Crisostomo, ikaw ang dapat umupo sa kabisera. Ikaw ay panauhin at matagal na wala sa bayan. Kung iyon ang nais mo, Kapitan. Hindi na isang pangalang binibigkas ng patago, kundi isang presensya na hindi maaaring baliwalain. Ngunit minsan, ang kawalan ng tinig ang nagsisiwalat ang pinakamabigat na katotohanan. Ay, Diyos mio! Anong kagaspangan ito? Pasensya na ho, Ginang. Hindi ko sinasadya. Hindi sinasadya? Hindi ito basta tela. Ito ay galing sa Espanya. Doña Victorina, marahil ay talagang hindi sinasadya ng Teniente. Napakaganda ng iyong kasuotan at siguradong nahulog lamang ang kanyang tingin. Kaya ipagpaumanhin niyo na lamang ang Teniente. Siyempre, sapagkat ako lamang ang tunay na may kagandahan dito. Mga kalalakihan ngayon, wala nang galang. Dito lamang sa Indio nagaganap ang ganitong kagaspangan. Halina, tikman na natin ito. Don Crisostomo, matagal kang nawala sa iyong bayan. Ano ang iyong napansin sa mga bansa na iyong napuntaan? At marahil nalimutan mo na ang iyong bayan. Dahil sa tagal ng pamamalagi mo sa Europa. Marami ang tuwan pag sa Europa. Ang edukasyon ay bukas para sa lahat. At ang bayan, umulad tayo sa malayang pag-iisip ng mamayan at sakit ako'y nakalimutan ng aking bayan. Sa lahat ng sandali ay inaalala ko siya. Edukasyon? Ano ang silbi ng edukasyon kung ito'y ginagamit lamang sa pagmamataas? Ang mga Indio ay hindi kailanman magiging kapantay ng mga tunay na may dunong. Padre, hindi ba't ang dunong ay hindi dapat inukulong sa isang lahat lamang? Mga Ginoo, ipagpatawin yung aking magang pares. Ako po lalakad bukas, kaya marami dapat tusin. Para sa ikakabuti ng Espanya sa mga kong Pilipinas. Don Crisostomo, hindi mo ba antayin si Maria Clara? Ako din babalik bukas, dapat tulungan sa San Diego. Maraming salamat sa inyong pagtanggap. Nakita na ninyo kung paano yung pinalagay ng isang katulad niya na may mas mataas siyang nalalaman kaysa sa atin? Ano ang silbi ng kanyang edukasyon kung siya ay nakadikit sa kanyang ugat, pananampalataya at kanyang tungkulin? Ang isang Indio ay dapat manatili sa kanyang kinalalagyan. Hindi ang edukasyon ang nagpaparangal sa tao, kundi ang pagsunod, ang nagtatakda ng kanyang lugar sa lipunan.